Araw ng Sabado, alas 5 ng hapon, nagpunta kami ni Seki sa palengke. Magluluto kasi ako ng sinigang pero this time liempo ng baboy ang sangkap. Basic na luto lang naman yung gagawin ko kaya yung binili ko lang na sangkap ay yung mga kinakain ko. Kagaya ng kangkong, pechay Tagalog at kamatis at yung ibang ingredients na wala ako sa bahay. Bumili lang din ako ng grapes ni Seki tapos dumiretso kami sa grocery store. Dito lang naman din to sa palengke kaya madali lang namin napuntahan. Mga pang snacks lang naman ni Seki yung bibilihin ko at ilang pirasong stocks sa bahay. Nang mga oras nga na yan ay napansin ko na parang may iba kay Seki. Pero dahil normal na makulit pa rin siya, hindi ko masyadong inintindi. At mali nga ako sa ginawa ko na yun. Dahil sa mga oras nga na to, iba na yung temperature ng katawan niya at may sinat na siya. Kaya nang ma-realize ko yun, hindi ko na tinapos yung pagbablog. Enough ko na nga yung cam ko at nagmadali na akong mamili para makauwi na kami. Pagdating nga sa bahay, hindi ko na muna siya nilinisan at tinayaan ko na muna siya magpahinga. Naawa nga ako sa anak ko dyan at sinisi ko na naman yung sarili ko kung bakit siya nagkasakit. Pero syempre, hindi tayo pwedeng magpadala sa nararamdaman natin kasi nanay tayo. Kaya habang nagpapahinga yung anak ko, nagsimula na ako mag-asikaso para makapagluto. Ginisa ko nga pala sa bawang sibuyas kamatis yung baboy. Pagkatapos ko nga igisa, naglagay ako ng asin at tubig. Sobrang tagal ko nga pinakuluan yan para talagang malambot. Tapos nagdagdag lang din ako ng tubig, asin at nilagay ko na nga yung pork cubes at sinigang sa gabi. At naubusan nga ako ng butane gas kaya nilipat ko sa induction. Habang nagluluto nga ako, nagising si Seki. Inuna ko nga muna siya asikasuhin para makapagpahinga na ulit siya. I love you, baby ko. I love you. I love you so much. Good night. Kahit nga mabigat yung pakiramdam ko, kumilos na ako at ginawa ko na yung mga dapat kong gawin. At sinalansan ko na rin nga yung mga pinamili ko. Nang matapos ako, nagwalis at naglampaso na rin ako. At pagkatapos ko nga sa lahat ng mga gawain, kumain na ako ng hapunan. Okay naman yung luto ko ng sinigang, ayos na. At dahil nga pala gumamit ako ng sinigang sa gabi, medyo malapot yung sabaw. At narealize ko nga na mas gusto ko pa rin talaga yung malabnaw na sabaw sa sinigang kaysa sa medyo malapot. Oras na nga ng pahinga pero nanood muna ako para hindi ako antukin. Binabantayan ko kasi yung temperature ng anak ko. Pagod at antok na nga rin ako pero syempre mas nangingibabaw yung pagiging nanay ko. Kanya naman tayo mga mami kapag may sakit yung mga anak natin. Kung pwede nga lang mapunta na lang sa atin yung mga nararamdaman nila. Tuesday 10:30 AM, yes opo, lumipas na nga ang 2 araw. Awa ng Diyos, magaling na si Seki at wala na siyang lagnat. Kailangan na lang niyang bumawi sa pagkain at mas maraming pahinga. At dahil tanghali na nga kami gumising, brunch na tong niluluto ko. Nagprito lang ako ng itlog at naggisa ako ng sardinas na may sotanghon. Bagay nga yung niluto ko sa mga oras na yan dahil medyo makulimlim at mukhang nagbabadyang uulan. At kapag ganun nga ang panahon, para sa akin ay sobrang nakaka-relax talaga. At masarap kumain ng mga simpleng pagkain lang kagaya nito. Inuna ko nga pakainin si Seki. Since hindi naman siya kumakain ng sardinas, itlog at kanin lang muna yung binigay ko. Katapos niya na binigyan ko pa rin naman siya ng banana at Dutch meal. At nagsimula na rin nga ako mag-asikaso ng kakainin ko. Since tanghali na nga, hindi ko na feel uminom ng mainit na kape. Kaya naman nag-DIY na lang ako ng iced coffee. At mga bandang hapon, umulan na nga. Kaya naman dahil dyan, naisip ko na lutuin na yung champorado na binili ko. Let's go na. Sleep na. No. Come here na sa mami. Morning now. Anong morning? Anong good morning? Good night na, hindi good morning ah. Good night na, bukas pa yung good morning. Tara na dito, bilis na. Waiter.
Inabot na nga ako ng gabi sa pagluluto ng champorado. Kaya naman naisip ko na yun na lang din ang dinner ko. Tinabi ko na nga lang muna sa rep yung tirang ulam ko nung tanghali at nagluto na lang ako ng separate para sa dinner ni Seki. At nang sa wakas ay mapatulog ko na si Seki. Ayan, nag-relax na ako. Ganito nga pala ako kumain ng champorado simula nung bata ako. Pupunuin ko ng powdered milk yung ibabaw ng champorado. Ang gusto ko, bawat subo ko may gatas. At kapag naubos na yung nasa ibabaw, uulitin ko lang ulit. Lalagyan ko lang ulit ng gatas hanggang sa maubos yung champorado. At kung nakaabot kayo dito, maraming salamat po sa panonood.